Wini-wish ko talaga guys na hindi umulan ngayon. And ito po ang ating pinaka-bed. O, diba? Feeling ko dito sa side na to yung fine dining. Oh my God, ayun, moss. Medyo cliche tong pakinggan, pero kayo din naman talaga yung nagbibigay ng lakas ng loob sa atin para gawin natin to. Ah, Primark pala yung ganito. Hello guys! I'm back again with another vlog, and now andito po tayo sa Amsterdam, Netherlands again. Actually, andito tayo nung mga bandang October 7, 8, 9 ganyan, and we're back here again. So, time check is already 12:50 PM, November 25, and tignan nyo, maganda ang lagay ng kalangitan ngayon dito kumpara noong nagpunta tayo nung nakaraan, kasi di ba medyo maulan siya ganyan, and now maaraw, thank you Lord. So, mag-spend lang tayo dito ng 24 hours actually. Like, mag-explore tayo sa area, ganyan, may mga mi-meet tayo. And papakita ko sa inyo. Super quickie lang ng ating trip dito sa Amsterdam. And kakatapos lang po ng ating cruise ship experience. Actually, river cruise. Rhine River Cruise experience. And panoorin nyo lang doon sa previous vlogs. Napakagandang experience po at grabe. No regrets, like literally. And tara na, maglakad na tayo. Actually, iniisip ko kung mag-Uber tayo ngayon. Or mag-Uber tayo ngayon or hindi. Iniisip ko kasi guys, kung magte-train tayo tapos papunta doon, mas maganda yun ano, para DIY atake. Maaga pa naman. O sige, ganun na lang gawin natin. So check natin muna. Okay? And update ko kayo guys kung saan yung hotel natin, kasi napakalayo doon sa previous hotel natin. Katabi lang. Katabi lang. Bye-bye Avalon. Paalam na tayo kay Avalon. So back to solo traveling na naman tayo. Actually ito yung parang ano guys, to be honest, ito yung ayokong feeling. Sinabi ko din doon sa mga kasama nating Pinoy dito sa Avalon River Cruise experience na to. Ayoko kasi nung feeling na parang parang meron tayong mga kasama tapos bigla tayo maghihiwa-hiwalay. Separation anxiety levels, ganyan. So yun, pero wala, ganun talaga. Diyan sa cruise, nagkakaroon tayo ng mga newfound friends. So, from New Zealand, from... Bye-bye! Bye-bye! Ayun sila. Hi! Diba? So, ganun ang gagawin natin. From New Zealand, from Canada, and from Cebu, ang mga nabuo na friendship dito. At tayo from Nueva Ecija, syempre. Grabe si Lord! Wini-wish ko talaga guys na hindi umulan ngayon. Kasi one day lang tayo dito sa Amsterdam at ibinigay niya. Grabe kasi puro ulan-ulan dito talaga. Sa mga taga-Amsterdam dyan, alam niyo, nagigets nyo ko for sure. Guys, mag-Uber na lang tayo. Ang mura lang pala, 12 euros lang. Kasi maghirap tayo sa paglalakad, di ba? For convenience. So, dito po sa Amsterdam, available dito yung Uber and Bolt. Always compare, pero sa situation natin, parang mas mura yung Uber. Like literally. Dito tayo magkaka-pick up sa Movenpick. Ayan siya. Para merong landmark talagang ano, malalaman yung Uber driver. Andyan na ba yung susundo? Parang wala pa ako nakikita. R31BBN, where are you? Ayan guys, ito na ang ating Uber. Yan. Maganda yan. Maganda ang natapat sa atin, di ba? Nakarating na tayo guys, and ginagawa yung daan. So hindi siya makakadaan here. Binaba tayo doon. Lakarin na lang natin. Konting walk lang naman yan. Ito na guys, ang ating hotel, Holiday Inn Express. Actually noong nagde-decide tayo, sabi kong ganyan, 24 hours lang naman tayo dito. Tapos parang gusto kong mag-try ng new na hotel. So Holiday Inn Express kasi may kasama na siyang breakfast guys. And also, alam na natin yung pasikot-sikot dito sa location na to. Kasi dito din tayo nagstay sa area na to last month. Kaya madali na lang siya para sa atin to figure it out. And tingnan mo, ito. Ito guys, yung train station. Di ba? So dito po binababa. And dito din tayo papasok. So Holiday Inn Express. An IHG Hotel. Amsterdam Sloterdijk. Let's enter. Wait. Saan dito? Okay. So, pasok dyan. Bumubukas ba? Ay, nga ganun. Paano? Ah, here. Please ring for attention. Ayan. Hello for check-in? Yes, sort of. Okay, thank you.
So, dito. Ito, reception. Reception, floor 1. Okay. Elevator niyo ba to or... Okay, kala ko window. Minsan kasi nakakalito. Hello, Ivan! Dutch version! You're back again! Not only you, Ivan, but the rest of the people who are watching. We're back again here sa Netherlands. And breakfast timings. May breakfast na kasama to. Automatic pag Holiday Inn Express may breakfast. Talagang gusto ko itong outfit natin ito lagi. Parang nakakapayat siya. Yan. Diba? So, ito ang reception. Check-in tayo. Alam nyo guys, na-observe lang natin sa previous trip natin and also sa series na to ng Europe. Dito sa Amsterdam, yung mahal ang city tax. Hello, for check-in? Okay. Is there any available room now for check-in? I think so. Yeah, thank you so much. So guys, kailangan lang yung passport. Ibigay, syempre. Kailangan nila yan. And also, meron ditong bike rental service. So, para 3 hours, 13 euros? Yeah, for 3 hours is 13. 13 and euros. for 1 day is 18. 18 euros, yeah. Okay. Thank you so much. No, in the Meninger? Okay. Yeah. The other hotel owner. Yeah. Yeah. Close by. I'm here last month. Oh, really? And you're staying here for work? Kinda, work and leisure. Okay. Makes it. Thank you. You're welcome. So guys, ang binayaran natin dito is yung city tax nila. So 6 euros and 73 siya. Okay? And kapag ka magbabayad din ng card, always choose the local currency. So guys, nakapag-check-in na tayo at may available na room. Sa 5th floor tayo na-assign. Okay. Let's go. Dito tayo na-assign sa 518. Ano to? Wi-Fi? Ano to? VPN? UPN? And 518. Hala, pinakadulo tayo. Okay. Dito. 515. Okay, pinakadulo nga. So, blind room tour. Blind door to. Wow! Bungad agad. Wow! All I can say is, ang ganda ng room natin. Ay, grabe ang spacious. Wait, okay, sige, simulan na natin. Ayan guys, itong itsura ng ating room. And actually, pa-square siya. So, napakadali lang i-room tour nito. So, meron tayo ditong full-length mirror. And ito yung door. And dito naman sa side na to ay merong sabitan. If ever kapag meron kayong mga ilalagay dyan na leather jacket or trench coat, pwedeng-pwede yan. May extra chair. And also, sa side na to, andito yung chinelas and towel. And ito po yung tea, coffee, ayan, electric kettle. Plus, dito sa side na to is ang toilet. Paano siya buksan? Ayan. Ano to? Ayan. So, ito po ang itsura ng toilet. Tadadadan! So, napakalaki ng mirror. And, ito yung sink. Bowl, walang bidet. Again, we're here sa Europe. And ito po, yung shower area. May door. So, enclosed siya. Hindi siya magiging messy kapag kunyari ay maliligo kayo. Diba? Magandang layout ng toilet here. And may blower if ever sa mga babaeng mahilig mag-blower and even sa mga guys. Tapos dito naman yung working area. We really love this part. Working area and may TV. Smart TV ba? Hindi siya smart TV. Ay, parang smart TV. Diba? Tapos may mga saksakan dyan. Tapos mayroon dito extra lalagyanan. And ito po ang ating pinakabed. And ito po ang ating pinakabed. O, diba? So, good for 2 packs actually siya. So, if ever, pwede kayo dito magkaibigan, mag-asawa, magkapatid, o kung pamilya, ganyan. And mayroong bedside table here. Buksan natin ito for sure na mabuksan. Ayan, mas maganda kapag nakabukas. And dito din. Para maganda sa sa hotel tour. Ayan. Diba? Ito po ang itsura ng ating bed. Very lambot. Very malambot siya. Ayan. Tapos ito yung view. Tanananan! Ayan na yung pinaka-train station. Naaalala nyo, andito tayo noon? Dito tayo naglalakad, guys. Diyan po tayo naglalakad that time. Exactly last month. And doon yung ating hotel last month. Sa Meninger. So, tinry lang natin tong kabila para masubukan naman natin. And I really love this location kasi malapit siya sa airport. Kasi tomorrow, we need to go back sa airport at may flight na tayo going sa ating 39th country! So, guys, ang problem ay walang aircon. Hindi ko na-feel yung aircon.
Paano ba siya? Paano yung aircon? Walang aircon. Wala tayong feel na aircon. Heater na naman. Okay, so guys, tara na. Mag-explore na tayo. And actually, may imimit nga tayo dito sa Amsterdam, di ba? So, siya si Tita Dana. And basically, tita siya ng friend natin. And naging friend na rin natin siya. And sa Moss, Amsterdam, tayo pupunta. So, nung nare-research ko siya, guys, fine dining restaurant. Tayo po yung nasa fine dining restaurant. So, doon na naman tayo pupunta. And alam niyo yung ano, alam niyo yung, di ba nasa cruise tayo? River cruise yung doon sa mga previous ganap natin. Basically, wine pairing ulit ang gagawin. Mag-wine na naman tayo, opo. So parang ganon. And ito, wine na talaga sa isang fine dining restaurant. Though, syempre, di natin alam kung anong gagawin natin doon. At hindi naman tayo ma-wine. So, let's go na. Punta na tayo. And ayan po. Actually, bagong ligo tayo Like, sinuot ko lang ulit ito. Gusto ko lang maligo. Gusto ko lang sulitin yung hotel kasi saglit lang naman tayo doon. And hindi naman tayo pinagpawisan. Gusto ko lang talagang maligo because of, wala, para fresh lang tayo. Ganun lang yung atake natin. So, sasakay tayo ng train from Amsterdam Sloterdijk going sa Amsterdam Central. Okay, let's go! Yan. Diyos ko. Medyo mabagal-bagal ng slide. Opo. Ayan. Guys, naaalala nyo ba to? Itong Spar. Binilhan natin yan before. Actually, last month, diba? Nakakatawa, no? Imagine, we're back again. Kung kayo po ay medyo tipidity levels, ganyan. Dito, meron dito mga pastries na pwede nyong i-check. Bukas, puntahan natin yan at balikan natin. And ang ganda ng location ng hotel natin. Again, ito yung Holiday Inn Express. And ito lang yung train station. Actually, yung isang hotel natin before, yung kabila naman siya. Tinay lang din natin tong Holiday Inn Express para for a change, di ba? So, dito tayo sasakay. Sprinter. And though, 441, ala na. Nakaalis na. Mag-check na lang tayo ng next. Ito na lang naman guys, always mag-check. So, yung Amsterdam Central, yan lagi sasakyan natin. So, basically, nakalagay platform 8. So, dun tayo. Okay. Wait. So guys, dito, ang gagamitin nyo lang is yung GCash card nyo or GoTime card nyo sa transportation. Pwede yan. No need to buy na yung mga passes, ganyan. Okay na okay kahit yun na lang yung gamitin nyo para wala na kayong extra pang bibilhin. In fairness guys, grabe din yung train dito. Ang tagal na natin nag-aantay. Nade-delay siya. Basta dyan tayo, Amsterdam Central. Then, konting lakad. Papunta doon sa restaurant na sinasabi ko. Then, ang gagawin natin, tomorrow, mag-explore tayo ng mga bandang morning hanggang tanghali. Ganyan, gigising na lang tayo ng maaga. Kasi, akala ko tanghali yung flight natin. Papunta sa next country. Pero hindi pala, gabi pa pala. We're here na guys sa Amsterdam Central. So, exit na tayo. Ito siya. Ayan guys, let's just tap our card. So, susundan natin siya, yung Google Maps. Actually, parang nasa nasa pier-pier na part o yung may mga tubig-tubig. Ganito guys, Amsterdam. If ever kung gusto niyo bumili ng tickets, ganito siya. So, if ever one way, ayan, day return. Kunyari, I want to go to Schiphol Airport. Ayan. Kunyari, second class. Valid today. Isang piraso lang. Ang bayad guys is 6.70 euros from Amsterdam Central yan, okay? So, cancel naman natin. Kung gusto niyo naman ng day return, mga ganyan, papunta kung saan-saan, Zaandam, sikat yan. So, isang piraso lang, second class ya. 8.10 euros naman ang presyo po nun. So, may pa-return din yan, ganyan. Tapos, yung other products naman, so if ever kung gusto nyo ng mga ganyan, yung tickets, day tickets, and valid on all operators, day ticket train, Holland travel tickets, Holland travel ticket off-peak. Tignan natin day train ticket, second class. So, kunyari, valid today, isang piraso.
So, medyo pricey. O, tignan nyo. 62.40. Diba? 62.40. One day lang yan, guys. Valid on trains of all operators except Eurostar and Night Jets. Again, 62.40. Medyo pricey yung ano nila, no? Day train tickets. Kaya sa mga sinasabi ko sa inyo, guys, okay itong ganito. Ang gawin nyo, lakad-lakarin nyo na lang. Bumili lang kayo ng ticket papuntang Amsterdam Central. Then from Amsterdam Central, lakarin nyo na lang. Para isang tap lang sa debit card nyo, GCash, GoTime or Maya, yan. Then tap lang ulit pagkapabalik sa hotel nyo, di ba? At least, tipid tips. Bakit parang medyo madilim yung medyo madilim yung dadaanan natin kasi dun yun eh. Actually, hindi ko nga alam kung tama yung ginagawa natin, lalakarin natin or i-Uber, ganyan. Kasi wala akong nakitang bus option, guys. Like, literally. Ito na naman yung WC dito sa Europe na may bayad lagi. Grabe ang bayad. 0.30 euros. O, atake. Ito ang itsura ng ating lalakaran. So, naglalakad nga tayo, guys. And also, dito sa Netherlands, mag-ingat kayo, guys. Like, ako din naman nag-iingat. Kasi napakadami nagbabike dito. At yung mga nagbabike dito, medyo masungit sila. Like, literally. So, if ever, kapag ka nasa bike lane, huwag kayong lalakad-lakad dun. Okay? Dahil kapag ka, for example, mabangga ka nila, wala kang magagawa. Eh, parang, ay man, ano yun? Bakit parang kumukulog? Ay man, parang may kulog sa bibig. So, parang dito sa Netherlands, specifically dito sa Amsterdam, yung mga tao dito, eksperto po sa pagbabike. Kasi yun ang nila ginagamit nila papunta sa school, ganyan, papunta sa work. Ganda naman nun. Ang social lang part 9, it's giving Marina Bay Sands sa Singapore. Alam nyo guys, hindi ko alam kung nakwento ko na doon sa previous Netherlands vlogs natin. Yung mga bike na yan, like kung doon sa pinag-aanuhan ng boat cruise, pagka kunyari may magnet, yung mga malalakas na magnet, yung mga industrial na magnet, pagka ginanon, kunyari ito, ginanyan ang magnet dyan, sa mismong boat cruise area, ay nako, ang daming makukuhang bike na nasa ilalim. Feeling ko dito sa side na to yung fine dining. Oh my god, ayun, Moss. So iikot tayo doon. Tapos dito siya located. Okay, kaya yan, lakarin. So dito ang papasok. Feeling ko mga restaurants ang meron dito guys sa side na to. So kung meron po sa inyo dyan na mahilig sa fine dining, baka magustuhan nyo itong gagawin natin. But we're here na. The good thing is, hindi tayo naligaw. So guys, ito na si Tita Dala. Uy, ito na, sama ka na. Nahihiya siya. Hindi pa ako guys vlogger kasi before, di pa ako nag-vlog, pero sila yung kasama ko nagta-travel sa Boracay, sa Siargao, ganyan. So ayan, nahihiya pa siya. Mag-warm up muna. Mamaya natin siya isasama. Okay, let's go. So guys, andito ngayon tayo sa Moss Amsterdam. So si Tita Dana nahihiya siya. So shout out po sa buong family ni Tita Dana at friends niya. Ayaw niya magpasama sa camera. Pero feeling ko nag-warm up lang siya. So, ngayon, nagpa 5-course meal tayo, no? 5-course meal. So, bawat isang iso-serve is may kasamang wine. So, basically, wine pairing. So, update ko na lang kayo kung ano yung mga kakainin natin. Papakita ko silang lahat sa inyo. Pero montage lang. Kasi nakakahiya eh. Okay. So guys, dessert time na. And actually, dito, wine pairing siya. Alam nyo, napag-tagumpayan natin. Pero, naipunan tayo ng wine. May isa pa tayo dito. Ang partner nito yung isang main course. Sicily. Ito pa.
O, diba? Ganyan po ang ating uubusin. Grabe itong ano na to, itong experience natin dito sa Europe ngayon. Puro wine. But it's okay. Ano siya, tawag yan, kakaibang experience na hindi natin laging ginagawa sa pangkaraniwang araw. Wow, Tagalog. So ito, dessert naman tayo. Last na to sa 5-course meal, no? Yes. Bye-bye! Bye-bye! Nice meeting you again! Nahiya siya guys, pero hindi pwede. Ganyan talaga. Ay, wala na. Alala? Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Love you too. See you next time. Bye-bye. Okay guys, good morning sa inyong lahat. And now, we're back here na ngayon sa ating hotel. At hindi na tayo nakapag-vlog after nung pagkain natin kasi medyo naging tipsy-tipsy na po tayo kasi may wine pairing na mga naganap doon. And alam nyo, I'm so happy and we're so lucky dahil naka-experience tayo ng fine dining restaurant dito sa Netherlands. And wala yun sa talagang parang 2025 bingo card natin. And thank you so much kay Tita Dana for letting us experience that kind of thing. And to be honest, hindi ko in-expect na fine dining pala yung ma-experience natin dito. And Michelin resto siya guys. Michelin guide resto yung mismong restaurant na yun. So, nung nandun tayo, hindi kasi tayo 5-course meal. Actually, may 6-course meal nga doon na option, ganyan. So, inas niya tayo kung ano daw ba gusto natin sa dalawa. And then, sinabi ko, 5 na lang po siguro. Sabi ko ganyan. Kasi nahiya ako. And thank you so much, Tita Dana, na-appreciate ko yun. Kakaibang klaseng experience. Kasi share ko lang sa inyo. Konting ano lang to, bago tayo mag-proceed sa Netherlands thing. Sa mga trips natin, like all of it, usually, ang lagi natin sinesearch is affordable spots to eat, affordable local food, ganyan, mga ganyang level. Pero never natin ginawa na para mag-search ng Michelin Guide Resto in Amsterdam, Michelin Guide Resto in Hong Kong, ganyan. Unless may kasama tayong mga friends like her na nakasama natin kagabi, like sila Maki, mahilig sila sa mga restaurants na Michelin level, ganyan. So, once in a while, ang saya din na na-experience natin yung ganun. And kagabi, natuwa ako kasi first time natin ma-experience talagang 5-course meal na Michelin. Na-experience natin yung Michelin before, pero yung parang, ano lang siya, yung parang meal na o-orderin mo, tas yun na yun. Pero yung 5-course meal, first time natin yun, at Michelin pa. So, nagulat ako, okay siya, masarap siya, and na-appreciate ko yung part ng process na kinakain natin yung mga food, na talagang, bawat tikim natin is parang inaalam natin kung ano siya, kung ano ba yung food na yun. Alam nating scallop siya, pero ano pa ba yung mga ibang ingredients na nandun. Parang yun yung fun part kapag ka sa mga 5-course meal. Ang problema lang sa ganun, parang feeling ko, ang onti ng portion, ang onti ng serving na ganyan. Pero nakakatawa, magandang experience siya. So again, thank you so much. And alam nyo, share ko lang sa inyo, quick backstory. Si Tita Dana, yung minute natin kagabi, ano siya, isa sa mga tao na una nating nakausap before entering travel vlogging. Alam niya na content creator na tayo before about tech, nag-unbox tayo ng gadgets, nag-unbox tayo ng mga something ganyan. Pero yung travel thing, hindi pa natin ginagawa back then. And isa siya sa una kong sinabihan na sinabi kong ganyan, natatakot tayo. I mean, ako personally lang naman yung natatakot. Sabi kong ganyan, na natatakot akong pasukin yung ganitong klaseng mundo because parang feeling ko is hindi natin siya kaya. Parang feeling ko hindi natin kaya financially, hindi natin kaya personally, yung parang lakas ng loob factor ganyan. Pero tignan nyo naman ngayon, nagagawa natin siya, di ba? Nagagawa natin siya with the help of each and every one of you guys. Kasi kayo din naman, medyo cliche itong pakinggan, pero kayo din naman talaga yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para gawin natin to. Aside from, syempre, nakakatulong kayong lahat guys sa pag-explore natin na to, like, again, financially, and also mentally, and also physically din at some point. Kasi,
yung mga comments nyo, nakakatuwa. Like, nababasa ko privately, yung mga PMs, DMs, mga sa Facebook na nagme-message, mga nagko-comment, nakaka-motivate siya gawin yung mga ganitong klaseng thing. And yun yung parang factor kaya tayo nagdo-do on at nagke-create more content like this. Kaya thank you guys so much, and also to the people na may mga nagko-comment na silent viewer before, mga ganyan na silent viewer lang kami. Pero thank you guys for not being silent anymore, kasi gusto ko lagi may mga nakakausap sa mga comment section and even sa mga DMs. Kung nahihiya kayong mag-comment, okay lang. Pero kahit i-DM nyo ko or i-PM nyo ko, mas gusto ko siya kasi aside from guys, solo traveler tayo, gusto ko may mga nakakausap kapag ka free time. So kapag ka free time, I'm trying my best to reply sa lahat kapag ka free time, ganyan. So ganon, it will take time nga lang at some point, minsan kapag ka busy tayo sa tour at sa ganaps, pero thank you guys so much. So yun, back to the topic, si Tita Dana, sa kanya ko sinabi na back then kasi magta-travel dapat kami sa Japan. Wala pa tayong Japan visa that time. Sabi ko, kaya ko ba mag-Japan? Ganyan yung thing ng mga gastos and everything. Kasi guys, ako yung tipo ng tao na hindi ako nanghihingi sa family kapag ka magta-travel. Kasi parang I think na before, parang for leisure purposes siya, for luho. Parang, di ba, may needs at may wants. So, parang wants lang siya before for me. So, parang, naisip ko, parang, okay, dito na lang siya gamitin yung pera, ganyan, maging mas practical, mga ganong thing. So, dati, parang hesitant ako sumama sa kanila sa Japan. Though, hindi din natuloy naman yung Japan trip namin that time. So, parang bura-burakay, ganun yung mga nagiging trip namin before. Pero, I'm so happy, guys, na ngayon, is nagagawa na natin yung mga pangarap lang natin before. So, if ever kung kakausapin ko yung self ko 6 years ago, so nakakatuwa kasi grabe yung takot niya before at ngayon. Iba na yung parang, iba na yung parang lakas ng loob ng Ivan ngayon at yung Ivan dati, at dahil yun sa inyong lahat. At isa din sila Tita Dana at yung mga friends natin before, na mga old friends natin, na super bihira nga lang natin nakakasama, pero next time, I'll make time to spend time with them. Isa din sila sa mga nag-hype sa atin before, kaya din tayo na-hype gumawa ng content. So, thank you sa lahat ng tao na mga nandyan to support me and to support everything na ginagawa natin. So, pinapangako ko sa kanya na babalik tayo dito. And nakakatuwa, guys. Meron kaming mga napag-usapan na nashock ako sa specific thing na binanggit niya sa atin because she really believes. Believed? Basta, she really believes in us, on us. Basta ganon, yung naniniwala siya talaga sa atin. At meron siyang sinabi sa atin na talagang na-shock ako na hindi ko siya pa pwedeng ma-share sa inyo, pero ma-share ko siya. Sabi ko ganon, Tita Dana, i-share ko yan sa viewers natin once we reach 100k. Sabi ko sa kanya ganon, para ganong level siya. So, natutuwa ako. Kaya, Tita Dana, kung nanonood ka ngayon, na-appreciate ko lahat ng mga sinabi mo kagabi, lahat ng mga words of wisdom, kasi meron ako mga doubts na ikaw yung nagpa-realize sa akin na dapat ganito, dapat ganyan. Nakakatuwa. And grabe, nakakatuwa. Dutch na siya dito eh. So, parang citizen na siya dito, ganyan. Tapos sinabi niya, anytime daw, pagbabalik tayo, meet lang siya, ganyan. Napakabait ng tao na yan. So, yung mga pictures namin, ipa-plug ko dito. Ayan. Toink, 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 toink. O, diba? So, thank you so much. Yun. Ngayon, tara na, guys. Explore na natin yung Netherlands. Mag-early check-out na tayo dito. Ipalagak muna natin yung gamit natin. Kasi mamayang gabi, pupunta na tayo sa airport. Ayan, guys. Ito ang ating outfit for today's video. So, yan. May naka-jacket lang tayo, naka-pants, tapos naka-boots lang tayo, and this is our bag. Let's go, check out! So, guys, dun lang tayo sa Amsterdam Central mag-explore. And also, yung maleta natin, iniwan na natin. And, hindi libre yung pag-iwan ng maleta dito. Like, meron silang baggage, storage fee, ganyan. So, parang 6 euros yung binayaran natin. Though, card naman ang ginamit natin, kaya okay lang. Actually, time check. It's already 11:32 AM and 7 PM pa yung flight natin. So, mag-explore tayo hanggang 2 PM lang, ganyan. Then, babalik na tayo here sa hotel para makapunta na tayo sa ating, airport to fly sa ating next country. Ayan, guys! Welcome back to Amsterdam! Like yung Central mismo. So, maglalakad tayo, guys. Kasi usually, dito sa side na to, dyan sa part na yan, kahit lakarin mo lang yan, napakadaming mga establishments na makikita. Okay, so medyo mainit ngayon dito. Naiinitan po tayo. And temperature check, it's already 4 degrees Celsius dito sa Amsterdam. Though, kahit 4 degrees siya, medyo pinagpapawisan ako ng slight, guys. Ngayon lang tayo na dito. Napunta sa side na to.
Ay, nakita na naman natin itong McDonald's. Immune na tayo sa kung ano amoy dito. Nagigets nyo na kung ano ibig sabihin ko. Okay na siya. Nung huling punta kasi natin dito, latter part na siya ng trip. Kaya medyo nahihilo na ako at pagod na tayo noon. Pero ngayon, no, we're energized, alive, and kicking. Guys, alam nyo, nakikita natin na napakadami mga taong may dala nito. Voted number 1 Holland fries. Magkano siya? Check natin. So, ang price niya is 8.95 euros. Yung pinakamaliit is 5.65. Ito sa side na to, Dutch Pancake Masters. Na-research natin. Hindi natin natikman before yung Dutch Pancake, no? Guys, I still remember yung binili natin na cheese. Nasa refrigerator pa. Buti hindi pa siya ma-expire. Yan. Kasi hindi pa tayo nakakauwi ng probinsya eh. Doon ko kasi gusto siyang kainin with family. Diba? So, ito naman yung magnets na design nito. Ang ganda nito. Kaya lang naalala ko, binigyan tayo ni Ate Kai before. If you guys remember. Shoutout Ate Kai. Kung nanonood ka. So, 143 euros. Diba? Ay, in fairness, ang mura nito. 4.95. Oh, walkie. Walk to go. May rice na siya, oh. Tapos, merong, shrimp. No? Kaya lang, parang wala pa tayo sa mood kumain. Kasi nag-breakfast tayo kanina. Though, ang kinain lang naman natin is pan at chocolate. Diba? And guys, alam nyo, sa susunod na balik natin dito. Kasi, nung kausap natin si Tita Dana, dahil sinabi kong ganyan, gusto kong bumalik dito soon, mas longer Amsterdam trip, ganyan. Yung official Scandinavian countries trip. Pero ito yung parang gusto kong i-point of entry natin. So sabi niya ganun, madami pa daw magandang mapuntahan dito sa The Hague and also sa Rotterdam. So yun yung mga gagawin natin next time. Lagi kasing puro quick trip tayo dito sa Amsterdam eh. Yun kasi natatapat. Usong-uso yung mga fries dito na ganyan, no? Yung parang nakalagay sa cone. Ha? Initan ako. Naiinitan talaga ang person. To be honest, parang tayo nga lang ata yung parang naiinitan sa 4 degrees Celsius. No? Uy, Primark! Hindi pa tayo nakakapunta ng Primark. Try natin nagpunta. Yan, check lang natin. Hindi pa natin nakikita yung laman ito eh. Oh, so this is what it looks like. Uy, panlalaki. Oh, panlalaki. Panlalaki tong section na to. Ah, Primark pala yung ganito. Ano? Kano to? Parang gusto ko yung ganito, guys. Kano siya? Saan nakikita? 7 euros. Parang gusto kami ganyan tayo sa next trip natin. Na, tapos ito makakapal. Magkano? 24 euros. Parang mahal pa din. Kala ko bang mura sa Primark? Siguro ako na mamahalan sa mga ganitong klaseng panggastos. Ito, 20 oh. Ay, ito yung nakaka-artista. 55 euros siya. Ayun yung itsura. Nakaka-artista siya. Yung pag kami ganito. Anong feeling ko pagka nagsuot tayo ng ganyan artista levels? 55, ang mahal. Convert nga natin. 55. 3,700. Pero parang mura na siya, no? Pero ang mahal pa rin talaga para sa atin, eh. Ang mahalan pa rin ako. Kasi parang pwede natin gamitin siya sa, Korea. Kasi magko-Korea tayo sa January. Eh, di ba peak winter yung January sa Korea? Grabe. In fairness, magaganda yung mga tinda dito sa Primark. Mga siya aesthetic, basta ma-designan mo lang. Yung ganito kasi hindi applicable sa atin to, eh. Tatagos din yung init nito sa atin, eh. I mean, yung lamig. Ah, ito, makapal-kapal. Ski jacket. Diyos ko, pang ski na level yung balat natin. Kano? 60 euros. Ganda siya. Ah, ito. Parang okay itong ganitong jacket. Waterproof something. 30 lang. Parang, magkano yung 30? Parang okay siya. Waterproof? Ba't mag-waterproof tayo? Para saan? 30? Guys, 2,000 lang, oh. Ang ganda ng quality. Bili na kaya natin. Iniisip ko kasi baka, ito kasi sila Senson, silang lahat sinasabi. Sige guys, bumili na tayo. XL size. May large ba? XL size sana ibibili natin. Pero gusto ko sana, gray eh. Para maiba naman. Parang gray na ganito. Pero wala eh, oh. XS. Wala. Walang large. Grabe guys, ang ganda ng Primark. First time natin kasi mag-Primark eh. Yan oh. May mga 18 euros. Pero hindi ko type yung itong 18 euros na to. Ito ba? Ay, parang maganda to. Parang maganda to. Saan yan? Hindi tela. Oh, atake. Meron dito 3 euros lang naka-sale. Pero grabe naman ng nipis. Pang naman, pang gym, pang exercise. Ito pa yung mga ibang naka-sale. Unti mo itong bathrobe meron. Kung malapit lang yung bahay natin, yung tipong bibili tayo ng bathrobe.
Wala lang, nakasale. Ito guys yung price ng thermals dito. 7 euros ang price. Oh, kabahan ka na Uniqlo. Atake yan. Ay, ito, maganda din yung tela niya. How much is this? Walang price eh. 28 euros. Ang ganda ng mga ganito, no? Kaya lang parang it's giving ang bigat-bigat. Pero pang aesthetic wise, maganda siya. How much? 55. Galing shirt. It's giving the design. I like it. Ay, ito. Mga ganito aesthetic. Ang lakas makasosyal. 35. So guys, unfortunately, wala tayong size. So hindi natin siya mabibili. Ito kasi yung gusto natin. And also, wala siyang XL. Kasi ayoko naman na medium guys. Ano yung magpapanggap tayong medium pero hindi medium. Yun natin yung 30 euros lang. Ganun talaga siguro. If it's not for us, it's not for us. Hayaan na natin. Pabayaan na natin siya. Ayoko kasi mag-iba ng color eh. Kasi parang, for me guys, lagi na tayo nagko-color black. So parang it's time to change naman at some point. Sayang, wala. We're here guys at the center of the universe dito sa Amsterdam. Ang daming mga kalapate oh. Let's make lapit. Lapit! Lapit! Videohan natin sila. Yay! Dami. Oh, pinapakain nila. Saan sila kumukuha ng pampakain? Ha? May nabibili ba dito ng pampakain? Ano yun? Nagdadala sila ng biskwit para ipakain sa mga nandito? Galing ah. Hindi nyo ba alam na madaming bahay ng kalapate sa amin sa Nueva Ecija? Gusto nyo daling ko kayo doon. In fairness, ang tataba ng kalapate dito. So guys, bumalik tayo dito. Ang dami niya reviews online, 11,000. So bumili tayong truffle. Kumayo? Yeah, thank you. So guys, yung order natin, so mannequin piece. Gano'n mabasa dito? So medium siya, 8 euro siya kasi truffle yung in-order natin, hindi siya yung parang regular na sauce. So malaki. Malaki siya. Perfect. So guys, natikman na natin. Masarap siya. Yung truffle sauce niya, o yung parang pinaka white na yan, okay naman siya, pero hindi ganun kalasang-lasang truffle. Mas nalalasaan ko yung pagka-mayo niya kaysa sa truffle. So parang truffle mayo siya eh. Ganun. So i-rate ko siya ng 8 out of 10. Pero sikat to dito sa Netherlands. Though the truffle factor, hindi siya ganun ka-giving. We're here guys sa Sandwich Shop, Amsterdam. So, tingnan nyo naman kung ano in-order natin. 6 euros yan. So, matcha na merong strawberry. Namiss ko guys yung matcha. Ang tagal natin hindi nakakapag-matcha. So, ito. Might as well, let's treat ourselves. Tingnan nyo, ang ganda ng background. Isipin nyo, we're drinking matcha with this kind of view. Though building lang siya, pero diba? Ibang-iba yung vibe. Oh, meron pang bike. Ang lakas maka-Amsterdam. It's very Christmas na dito. Actually, hindi tayo pumasok sa coffee shop na tinatawag dito because, additional fun fact, yung coffee shop po kasi dito sa Amsterdam, iba po ang binibenta. So, kapag kunyari may coffee shop kayong nakakita dito or nabasa, ang binibenta nun guys ay marijuana. Yun usually. So, tinuro din siya nung tour guide natin nung nandun pa tayo sa cruise na nakasanayan doon kasi before na gano'n. Hindi daw kasi, hindi naman sa illegal, pero permitted daw kasi dito yung marijuana. Kaya if ever kapag ka-coffee shop thing, nakaganon ang makita nyo kapag pupunta kayo dito. Kaya dito ngayon tayo, sandwich shop naman. Sarap. Di matamis. Lagyan natin yung sugar. So yung sugar. Paano yung sugar? Sugar ba to? Sugar ba to? Walang English. Tapos na tayo guys, and now bumalik na tayo doon sa Amsterdam Central. But doon tayo sa kabilang side muna magpunta before we go back sa hotel natin at kunin ang ating maleta. Gusto ko muna makita natin yung yung side ng pier, mga ganon, ng may daylight. Hala, Kamin! Dito tayo nagpunta! Diyan tayo kumain nila Ate Kai! Oh my God, Ate Kai! Dito yun eh, Kamin! Let's go guys! Magpunta na tayo sa Amsterdam Airport. And actually, super lapit lang nitong Amsterdam Sloterdijk Station there. Kaya ito yung usually location na lagi natin pinipili. Actually, second time pa lang. Pero if ever kung meron tayong chance ang bumalik, okay lang din tayo na dito sa area na to. Kasi super convenient niya. Ayan. Okay, so nakarating na ngayon tayo guys dito sa airport station
Then let's go na sa ating terminal. Terminal 1 yung Finnair eh. Dahil ang next one nating pupuntahan, actually halata naman na, makikita nyo naman din yan sa social media, ang next one nating pupuntahan ay Finland!